Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Hindi ho nakapalag itong si Chis Escudero. Dito kay Coco Pimentel at Risa Ontiveros. Yan dalawa na yan talagang apurado na ho yan eh. Kasi yan si Coco Pimentel, baka maabutan na matapos ang kanyang termino, hindi siya makapagsuot ng robe. Kaya talagang apurado ho siya na umpisahan na yung impeachment laban dito kay BP Sara. Kung inyong matatandaan mga kababayan, noong umaga, yung mama na yan, si Boy Kilay, sinasabi niya na hindi daw ho siya magpapapressure doon sa mga individual na inaapura yung impeachment laban dito kay BP Sara. Kinagabihan, nanumpa ho siya bilang presiding officer ng impeachment trial. Anak ng tokwa, Brad, hindi ka pala makapalag eh. Hindi ho siya nakaporma. Ayan o, nanunumpa na ho siya. Dito rin ho sa video na to, alamin ho natin kung anong ibig sabihin ng panunumpa na yan, itong si Chis Escudero. Ipapaliwanag ho yan. Walang iba kung hindi itong si Senator Alan Peter Cayetano. At papasadaan din ho natin ng mga bilisan kung sino-sino yung mga senador na gustong convene, dismiss at no comment dyan sa impeachment na yan. Where are Senator stands on BP Sara Duterte impeachment trial? Kung sino-sino yung mga yan at papasadaan din natin na mabilisan kung ano na nga ba mga kaganapan dyan sa The Hague, Netherlands. Nako, dito ho, alamin ho natin kasi marami ho tayong nakikita sa social media. Maraming post na kung saan tila bagang napakaraming nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng mga supporter nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Tayo naman napanood na natin yung iba. Yung tipong ito si Palanga at itong si Spoksari, sumisigaw sila ng bangag, bangag, bangag. Wala nang problema yung bangag, 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 di ba? Meron ngang budots, di ba? Bangag, bangag. Di ba meron ngang ganun? Wala tayong problema doon. Kung di, meron mamaya natin pasadahan yan. Mamaya, baka bigla tayong mapababa dyan. Kilalanin na ho muna natin. Bago natin kilalanin, sa like at sa subscribe. Mabilis lang ho yan, no? Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ito yung mga individual na gustong mag-convene na diyan sa Senado para sa impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte. Ontiveros, Pimentel, given na yan. Apurado yung dalawa na yan. Lalo na yung si Pimentel, gusto niya magsuot ng kulay maroon na robe. No, gusto atat na ho yan kasi patapos na termino niya. Baka 'di ba, hindi siya nanalo ng congressman. Okay lang sana 'di ba? Nanalo siya ng congressman, isa ho siya sa magiging prosecutor diyan sa impeachment trial. Kaso tablado siya. Ngayon kailangan niyang madaliin para makapagbida-bida siya doon sa impeachment trial nitong si BP Sara. Cayetano, meron dahilan kung bakit niya gusto mag-convene. Itong si Senator Christopher Bongo, hindi natin alam kung ano dahilan. Estrada, Escudero, Ejercito, Gatchalian, at itong si Subiri. Yung ibang mga senador dyan, meron dahilan kung bakit gusto nila mag-convene na bilang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Para dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ito naman ho, ang gusto na ma-dismiss na yung impeachment na yan. Itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, saludo kay Senator Robin at Senator Bato. Senator Amy Marcos, naku, meron din nagawang matino. Kauna-unahang ginawang matino nitong si Amy Marcos sa pagpapatuloy ng sesyon diyan sa Senado. So, nakalipas naman, meron naman yung nagawa. Pero nagbenepisyo din naman siya doon sa mga ginawa niya na yun. Tolentino, Villar, at Villar, itong si Ma'am Cynthia at itong si Senator Mark Villar. Itong si Tolentino, hindi natin malaman, kahit ano pa naman maging boto mo, markado ka na sa amin. Gusto mo i-dismiss, ituloy, wala naman kayong pakialam Ganun lang naman ho kasimple yan. Ibuhos nyo na lahat ng kakayahan nyo, galing nyo, ilabas nyo na lahat yan. Ika nga, wala naman na tayong problema dyan. Ano niyo na, kung gusto nyo mag-convene, gusto nyo i-dismiss. Sa pagpasok ng mga bagong senador namin, yung dismiss na yan, baka ano pa yan, ika nga. Itong Senator Christopher Bongo, napanood natin yung mga yung mga interview niya, magdidesisyon daw sila base sa ebidensya. Pero itong mga nasa dismiss na to, sila yung mga sigurado natin na hindi i-convict itong si VP Sara. I-acquit huyang si VP Sara. Base dito sa ating nakikita na to, itong si Ma'am Cynthia Villar, aalis yan, papalitan huyan ni Ma'am Camille. Nitong si Camille Villar. Itong si Tolentino, hindi natin alam kung ano magiging boto niyan pagka nagkalatagan na, nag-umpisa na yung impeachment trial na yan. Hindi lang uta. At itong mga gustong mag-convene na to, hindi natin alam kung ano iniisip nila.
yung pag-iisip ba nila, kagaya nitong kay VP Sara na, "Ay, sige, magkukonvene tayo. VP Sara, bibigyan ka namin ng entablado para wasakin mo yung bangag na yan." Di ba? Ganun lang naman ho yan. Hindi natin alam. Lalo na itong si Estrada, si Cayetano, yan si Zubiri, yan si Ejercito. Bigyan natin ng entablado itong si VP para wasakin niya itong ano na to. Kasi umaayaw na Senado eh. Umaayaw na ang Malacanang, umaayaw na ang House of Representatives. Ngayon, bibigay natin ang spotlight dito kay VP Sara, talagang magwala ka sa Senado. Ibibigay namin sa ito yung pambabarag nila sa iyo, pandudurog nila sa iyo, pambabalagbag nila sa iyo sa mga nakalipas na 3 taon, bawian mo sila. Kumbaga binibigyan nila ng ano, binibigay nila yung spotlight dito kay VP Sara. Pwedeng ganon ang dahilan, pero kung tayo tatanungin, dahil napakarami nga naman ho nating issue ngayong mga panahon na to, GAA, flood control, PhilHealth, kulang-kulang na BICAM, korupsyon, droga, kriminalidad. Napakarami ho natin problema. Ngayon, ang buong Pilipinas, yung issue na kung saan dapat sana kinakalampag ang pamahalaan para gawan na solusyon itong mga issue na nabanggit natin na to. Lahat ng mainstream media at social media, tayo naman ho pinapasadahan natin nakatutok ho dito sa impeachment na to. Nadadivert ang atensyon ng ating mga kababayan doon sa mga issue na kung saan pagka nangalampag sila, magbebenepisyo sila. Ngayon, dito sa issue nito, ni isang Pilipino, wala akong magbebenepisyo. Kung matanggal si BP, kung ma-retain niya posisyon, wala akong magbebenepisyo. Wala akong ni katiting na bigas sa mesa ng kahit isang Pilipino hindi madadagdagan dyan sa impeachment trial na yan laban dito kay BP. Sino yung mga nasa no comment? No comment yet. Binay, Pia Cayetano, Lapid, Ligarda, Po, Revilla, Tulfo, Villanueva. Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Pasadahan muna natin na mabilisan kung ano nga ba ibig sabihin ng panunumpa nitong si Senate President Jesus Escudero. Papaliwanag ko yan nitong si Senator Alan Peter. Okay, bukas, constituted ang impeachment court but not yet convened. Ano ibig sabihin? Because ang usapan niya magko-convene sa Wednesday. Because obviously, Senator Bato wants to take the floor tomorrow. So ayaw naman niya na bad faith na pumayag siya mag-convene tomorrow. Tapos may sasabihin siya bago mag-convene. Si Senator Coco naman and Senator Risa, syempre, the faster the better. So constitute meaning nabuo na. Convene means nag-umpisa na yung what's the right word for convene, di ba? Kumaga sa korte, constitute meaning existing na yung court. But convene meaning nag-umpisa ka na. Pero itong panunumpa ni Teka lang bawian natin na mabilisan. Fake news daw ho yung sinasabi na itong si Senator Christopher Bongo expressed to convene the impeachment court for Vice President Sara Duterte. Hindi daw ho totoo yun base dito kay Sir Tio Moreno. Sir Tio Moreno! Nakananto ko talagang mabilis ba sa alas 4? Sinasabi ko sa inyo Huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Nakita ko yung kay Ma'am Joey Nakita ko kay Ma'am Joey. Tingnan ko kung tinanggal ba to ni Ma'am Joey. Okay, tinanggal ni Ma'am Joey yung post. Okay, ibig sabihin wala ho talaga. Hindi ho totoo yung ano na yon, yung binasa natin kanina. At least mabilis tayo, di ba? Sa iisang video, ilinabas natin. Dito rin sa video na to, ikinorek natin. Hindi, binabasa ko kasi natin. Ito, di ba yung kanina nakita nyo kay Ma'am Joey? Wala lang yung pangalan. Pero kay Ma'am Joey ho yun nakita natin. Ngayon, ito naman kay Tio Moreno to. Nandito kasi sa Gedli yung pangalan. Ayun Ayan yung pangalan. Nandun yung pangalan nila. Yung una kanina kay Ma'am Joey ko nakita. Yan kay Sir Tio Moreno. Senator Bongo Express to convene impeachment court for VP Sara. Fake news. Hindi ko totoo yun. Gang, tuloy ko tayo. As presiding officer, guarantee na talagang magkukonvene kayo as impeachment court on Wednesday. Well, even naman kung wala. But sabi nga ni SP kanina sa likod, symbolic, sabi naman nung ibang mga senador, this is more than symbolic. Diba? So, but expect more debates on many other issues tomorrow and Wednesday. Pero walang nag-object na magkukonvene kayo as impeachment court? Wala naman. So, ang question kasi nga, di ba, dahil last day sa
sa Wednesday, baka hindi mapag-usapan lahat ng issue na dapat pag-usapan before mag-convene. Kasi wala namang problema ang pag-usapan lahat ng issues once nag-convene. Ang problema lang yung June 30. Diba? Pag hindi mo natapos doon. But remember, once nag-convene, may mga filings yan. Diba? May summons, yung sagot and everything. So that will take time. So, in one sense, may one giant step today, but in another sense, expect many more questions and debates tomorrow and Wednesday. So pag nag-convene na kayo sa impeachment court, doon isa-settle kung kayo yung magsasettle kung pwedeng tumawid o hindi. Kasi sa dulo nung sa Wednesday. Yes and no kasi nga, halimbawa, no, sinettle namin one way or the other, pwede o hindi. Hindi mo naman pwedeng pangunahan yung 20th Congress. So pag sinabi namin hindi pwedeng tumawid, sinabi ng 20th pwede. Siyempre, masusunod yung 20th. So ang mangyayari nun, isususpend nyo lang yung impeachment court on Wednesday. I don't want to make fearless forecast kasi hindi ko na mangyayari. But I can tell you what cannot be done. Diba, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Sure, tama ba sa Wednesday, as in, pagka nag-convene, dun pa lang kayo mag-set ng rules, gano'n? Hindi, meron na tayong rules. So actually, susundin na yung rules. So, diba today, ni-refer sa committee on rules. So last time na nagkaroon ng impeachment from the committee on rules, the next day nag-convene na. So doon nga nagkakaroon ng issue kasi sabi ni Senator Coco, ba't hindi na mag-convene tomorrow? So sabi naman ng isang side, bakit hindi sa Wednesday? But yun nga, sa course of discussion, sinabi na maaring magsalita si Senator Bato. So kung inaabangan din namin kung magsasalita siya. Pero yung pagsettle naman po, kung kayo on Wednesday, practically, o tantamount na sa dismissal or not ang academic na yung mga resolution to dismiss or terminate the impeachment process. May resolution po kasi si Senator. Hindi ko masasagot yan kasi nga meron pang tomorrow at meron pang Wednesday. Kaya sabi sa inyo, di ba, lahat pa ng issues ay maaari pang pag-usapan. So for example, yung tanong ko kanina, doon sa one impeachment per year, sabi ng kampo ni Vice President Sara, nilabag yun. So, pwedeng dito sa session decide yun. Pwedeng sa impeachment trial, pwede din sabihin, isang tabi natin yan, hintayin natin Supreme Court. So lahat ng options nandiyan. That's why I was asking it kanina. But personally, ako, I don't mind whether sa legislative session or whether sa impeachment court. But since it's jurisdictional, hindi pwedeng hindi man lang pag-usapan sa umpisa. What I meant sa jurisdictional is that if we find that it violated the Constitution, diba, mahirap naman yun sa in the middle of presentation ng evidence, dun mo sasabihin yun. So basta sir, ang settled at nakatagana sa bato is magkukonvene kayo on Wednesday as impeachment court, yung mga issues na lang ang isa-settle. That's why nga importante at mahigit na sa symbolic yung constituted. Kasi once you constitute it, hindi basta't mamamatay yun. Diba? Then you'll have to either have a verdict or have a reason bakit matatapos ang trabaho ng impeachment court. Ayun, naku, yan ang base yan sa paliwanag nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Dito sa bahagi ng video natin na to, syempre maraming nagre-request. Itong si Rapi Tulfo in action, andalang na lang tumira dyan sa Senado. Palsipikado pa, pakinggan nyo ito mga kababayan. Mr. President, I'd like to make a very short manifestation. Nahalata ko kanina pa tayo back and forth, para nag-aaway na tayo dito. To solve the impasse siguro, we'll have to put it in a vote, whether to convene today or tomorrow. Somehow we have to convene come what may. Yan ang mga birada. Wag nang hindi ho siya dapat diyan sa Senado. Dapat lang ho yung mama na yan doon sa kanyang programa na Rapi Tulfo in action.
Di ba? Hindi ka pwede sa Senado, Brad. Nandyan kayo, hindi naman, pagpasok nyo, butuhan ka agad, ganon. Hindi. Pakinggan ho muna natin yung magkabilang panig. Yung magkabilang argumento, kahit na mag-away pa yan, magkasagutan pa yan, wala hong problema dyan. Nandyan ho kayo para magdebate. Pagdebatihan kung nasa tama ba o hindi nasa tama yung mga gagawin yung desisyon. Ngayon, umahaba diskusyon, umahaba ang pagdidebate. Yan o talaga ginagawa nyo dyan, magdebate. Mga mambabatas kayo, di ba? Yan o trabaho nyo. Pero para sabihin mo na, ano bang ano yan, come what may, yung kesyo kay. Di ba? Kailangan nating kalma lang, Brad. Baka gusto mo, verdict na kagad yung sabihin mo dyan. Nantok ba? Magbintuhan na lang tayo para matapos na. Baka abutin tayo hanggang madaling araw, hindi pa rin natin napag-alaman kung ano talaga ang dapat gawin natin. Yun. Dito ay sinoplak ko siya nitong si Senate President Jesus Escudero. Pakinggan nyo yung sagot nitong si Escudero. Let's do it. Let's put it in a vote. Tonight ba tayo magbotohan or tomorrow? I mean, magbubutuhan tayo whether we convene today or tomorrow. That's it. Plain and simple. Para matapos ng problema. Ang hilig niya sa salitang ganyan eh. No, yung yung angas-angasan niya doon sa tag dito, doon sa programa niya, no. That's it, plain and simple. 'Di ba pagka tumatawag siya sa mga ahensya, ganun ho siya mag-angas. That's it, plain and simple. 'Di ba pagka tinuturuan niya yung mga tinatawagan niya, parang spoiled brat na bata, lahat ng gusto dapat makuha. Yan si Rapitol. Problema natin dito ngayon. Duly noted. Or what? Today or Wednesday? Kasi there are senators who want it to be on Wednesday. May mga senador na gusto ngayon. Let's put it in a vote. Pero somehow we have to convene, come what may. Thank you, Mr. President. We will, Your Honor. Being a deliberative body, parliamentary practice rules dictate that we do nothing less, that things be settled through a vote. In fact, there is a pending motion by the minority leader that will be redefined and clarified. However, Chair thought it best to allow a free and fair debate where all of the members will be heard who have an opinion on this matter before finally deciding on the point. Now, if there are no Ang nature ko kasi nitong si Tulpo, dapat kung ano gusto niya masunod, rekta na kung ano botohan na kagad. Huwag natin pakinggan niyang magkabilang partido. Ako lang pakinggan niyo, botohan na tayo. Ano na kagad, convict si other members who wishes to add to the discussion or debate, Chair would like to ask permission to relinquish the chair so that the chair can go down and speak also on the same matter. Session is suspended. Ayun, session is suspended. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na tayo doon sa dito asan na yung kay Palangga. Ayun, nakita ko na ho. Tambay ho tayo dito kay Binibining Maharlika, dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Pasadaan lang ho natin, marami din kasi nagtatanong sa atin, no? Actually, sinat ko na yung isa sa mga iniidolo natin kaugnay dito sa ganap na to eh. Hindi rin ho ata siya masyadong aware kung anong nangyayari dyan. Pero pakinggan ho natin yung mga nasa lang din naman importante to, kumbaga makikiusisa lang ho tayo at para maging aware na rin yung ating mga kababayan. Kumbaga pagka nakita nyo yung red flag, alam nyo na. Pagka ayaw ipabanat yang si Marcos Jr., kung kung nasa publiko, nasa social media, o nasa isang pagtitipo na kung saan wala namang alituntunin, hindi naman sinabi nung si BP na bawal banatan o kung sino man na bawal banatan. Tingnan nyo, pagka sinabi, ganito lang. Pagka sinabi sa press con ni VP Sara na hindi sila pwede magkomento regarding sa kaso dahil yun ang advice ng legal team nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nakikinig tayo. Kasi yun ang sinabi. Diba? Pansin nyo ba yun? Pagka sinabi, hanggang dito lang kami, hindi natin pwedeng pag-usapan yung kaso, kung ano ba nangyayari sa kaso, yun lang legal counsel ang pwedeng magsalita dyan. Wala akong nagtatanong. Sa health ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung kumusta na siya, tumababa siya, ano ba napagkwentuhan niya, hanggang doon lang.
Pero pagdating doon sa legal aspect ng pagkaka-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakakulong niya sa Dingner, hindi ho pinapakialaman niya ng mga nag-i-interview. Alam mo nila yung limitasyon. Ngayon kung hindi nasabihan itong si Spokes at itong si Palangga, hindi naman pwedeng, di ba? Bangag. Wala problema doon. Ang ganda ng chat doon Kahit tayo dito sa PH Update, kung nandun tayo, gaganon din tayo. Bangag. O sige, pakinggan nun natin itong si Palangga dito kung ano nga ba yung bangag na yung game. Police Department. Yeah, and I hope talagang lumabas na yan sa lalong madalang panahon. Kaya, in connection, kung bakit nandito ka, nandito ako, biktima ng mag-asawang pulboronic, itong si Pangulong Duterte. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wag tayo, pag may mga events tayo dito, whether birthday ni Pangulong Duterte, birthday ni Vice President Sara, na hindi tayo pwede magbangag-bangag. Kasi hindi magpaka-decente tayo. Dapat talagang may respeto tayo sa event. Sabi ko nga, paano mo re-respetuhin itong mga bangag na ito kung mismo sila ang nagpa-kidnap sa Pangulong Duterte dahil nga ito ay resulta ng kanilang pagiging Ito itatanggapin na, magkokomento tayo dito sa mga sasabihin nitong si Palangga dito. Base doon sa pagiging Duterte supporter natin, okay? At base doon sa pagiging masunurin ng mga Duterte supporter. Mga Duterte supporter kasi pagka sinabing bawal yan, bawal yan. Pagka sinabing wag niyong gagawin yan, halimbawa doon na lang nga sa Tricom, di ba? O wawal muna magkomento, di mo na pwedeng murahin si Paduano. Pagkatapos ng hearing, anong ginagawa ng mga Duterte supporter? Kahit nagigil na tayo, pinaiyak na yung mga crush natin dyan sa Tricom na hindi pa rin tayo hindi na ba natin kasi mabait tayo. Sumusunod tayo sa rules. Ngayon, magre-react tayo dito sa video na to ni Palangga bilang isang Duterte supporter. Hindi bilang supporter nitong si Palangga o kung sino man si Spoksari o kung sino man. Bilang supporter nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na masama ang loob sa pagdadala kay Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Okay? Sabayan nyo lang ho ako mga kababayan. addictus benedictus, pagiging bangag, pagiging polvoronic. So, kaya wala na silang hiya kahit nilabag nila ang batas sa Pilipinas, parang they don't care, di ba? Wala na. So, yun yung resulta nito, folks Kaya, pinamumunahan tayo ng mag-asawang bangag at ng iba pang mga gabineting bangag. May sinabi si Cathy Dina dyan actually And by her own admission, no, ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, talagang naging bad shot na si VP Sara. Yes. Tapos na nakitang nagtatatawa doon nga sa Maisog Rally kung saan pinangalanan sa kauna-unahang pagkakataon ni Tatay Digong kung sino yung kandidato para sa presidente na naging presidente na nga na di umano ay gumagamit ng droga habang nasa syudad ng Davao. No? At sabi talaga niya, yan ang dahilan kung bakit bad shot. Bad shot na siya sa akin. VP Sara, no? At dahilan nga, matapos itong pangyayaring ito, na nagsampan na ng impeachment na complete laban kay Sara, no? So malinaw na importante na ilabas natin yung bangag-bangag. Correct. Kasi ito yung pinagmulan ng gulo sa panig ng Duterte at ng Marcos. At kung ikaw ay tunay na naninindigan para sa mga Duterte, unang-una, dapat wakwakan ng mga Marcos kasi in the first place, ang pinagmulan ng lahat pagiging bangag nila. Bakit sila magagalit na tatawagin silang bangag? Kung totoo naman. Di ba? Correct. Ay, nakakatawa dyan. Walang problema dyan dyan sa bangag-bangag chat na yan. As long na in the first place, pagkat bangag, marami naman pwedeng kabangagan. Bangag sa alak, bangag sa pulburon, bangag sa kung ano-anong bagay, bangag sa kakalaro ng online games. Marami yung pwedeng kabangagan. Ngayon, pagka bumanat kayo ng bangag at merong nasaktan at sinasabi na binabanatan nyo si Marcos Jr., naku, yari kayo dyan. Ano na yan, kumbaga medyo mag-isip-isip na ho kayo, no? Kasi ano na yan, red flag na yan, ika nga. Yung away nila sa kanila yan. Kung ano man nangyayari dyan sa daig, di tayo nakikisali dyan. Kumbaga nandito lang tayo, magiging osisero lang tayo. Folks, marami kasing nabubudol yung mga mambubudol. Akala natin, nabudol na tayo, hindi na tayo magpapabudol muli. So ngayon, may mga nakakapasok sa hanay natin na akala natin para kay PRRD. Pero nasasaktan sila kapag sinasabi nating bangag o adik o magnanakaw ang pamilyang ang pamilyang Marcos. Lahat sila. So ang tanong dito, mga kababayan, ito bang mga taong ito,
Imagine na sasaktan sila Naku. sa bangag, sa Gumaganyan-ganyan pa magnanakaw. sila, You know, sa issue ng gumaganyan-ganyan. mga Marcos. At hindi dapat natin binabanggit ito kapag nandoon si Amy Marcos. So, ano to? Saan sila sumusuporta? Kay PRD o sa mga bangag? Or talagang produkto sila ng kultura ng Marcos dahil naniniwala sila doon sa pagiging imeldific. Only the beautiful must be The said. beautiful. Lalo na akong birthday. Ay kulang na lang gusto ata tayong paawitin ng may bagong du. Lakas mang asar nito. Ang lakas mang asar. Di ba? Pinatigil kayo dun sa bangag-bangag-bangag. Kulang na lang daw. Parang gusto silang paawitin na may bagong may bagong yung soundtrack nito si Bangag noong panahon ng kampanya. Di ba? Ano yun eh? Kung di kayo nag-set ng malinaw na rules para doon sa mga nag-organisa at pinapagsalita yan si Palangga, Binibining Maharlika at yan si Harry Roque doon sa entablado. Kung di nyo sila binigyan ng rules na, wag nyo sasabihin yan kasi bawal yan. Baka mayari tayo sa mga mga security guard, di ba? May nakikinig sa atin dyan. Binigyan tayo ng permit, bawal sabihin yan. Ngayon sinabi pa rin nila, may problema sila. Pero ang naririnig lang natin, sagutan sa magkabilang panig. Ano ito? Hindi big deal to. Kung gusto nyo na matulog na kayo. Wala akong kwento ito. Ano ito? Kumbaga, meron lang mga idong nasaktan. Kaya yung tipong ayaw masapawan, di ba? Ganyan lang naman ho yan mga kababayan. Mga igong nasaktan, ayaw masapawan. Pag nasasapawan, nagagalit. Masunurin naman ho ito nung yung event na yan, kung di tayo nagkakamali, nagsalita din diyan si Senator Marcoleta. Si Attorney Vic Rodriguez. Senator Robin Padilla. Lahat yan bumalagbag. Umupak yung mga yan kay bangag-bangag-bangag. Hindi man direktang bangag-bangag-bangag pero malulupit ho yung mga sinabi nila. Matindi ho, pangdiinan ika nga. Ngayon, itong dalawa, pinapatahimik nyo dahil nagsasalita sa social media. Mapag-iisipan ho kayo niyan, di ba? Mapag-iisipan ho kayo. Wala ho tayong kinakampingan dito. Kumbaga, napanood ko yung live nung ibang mga individual na involved dito. Di ko napapangalanan. At para hindi na lang lumaki gulo, nandito tayo para mag-isyoso. Okay? May bagong bangag! Oy, ayan. May bagong bangag! Kaya gagawa sasabayan ng mga moves na bangag. No, kasi ang dami kasing nagme-message sa akin na talagang galit na galit sila, na yan follow daw nila yung mga taong pinoprotektahan si, yung mga Marcos. Spokes, ulit-ulitin natin. Sinasabi nila na magbigay daw tayo ng respeto kay Inday Sara. Nagbibigay po kami ng respeto kay Inday Sara pero hindi niya kami sinusupil sa aming pagsasalita laban sa mga Marcos. Kasi tulad ni Mayor Baste, di ba? So hindi totoo na dapat tayo ay magbait-baitan kapag kaharap ang mga Marcos. Hindi po ako nagbait-baitan. Hindi rin si Smokes nagbait-baitan dahil narinig niya mismo ang winakwak ko kay Amy Marcos. Ulitin mo nga kung ano yung winakwak ko sa bruwang yun. Walang personalan to, pero yung kapatid mo at saka yung sister-in-law. Bangag! Malakas, So bangag, rider din bangag. Hindi lang yun mga kababayan. Malutong na malutong. Kung Bangag. nakikita nyo, nakatayo kami doon, nakaganyan ako, di ba? Yun ang pinag-uusapan. Ang sabi, pinapalabas kasi nila, na duwag daw ako para ganun kay Amy. Anong gusto nyo? Barbaric act? Sasapakin ko si Wala namang Amy? bastusan. Walang ganon. So, Oo. habang nakaganon ako, siyempre, disente ang dating ko, sabi ko sa kanya, eto eksena. Sabi niya, bakit ka magalit sa akin? Sabi ko na nga, walang personalan, kapatid mong bangag. Sabi ko lang, yung sister-in-law mong bangag, pero nakapost pa rin ako, di ba? Hindi halata ng ating mga palangga. Akala niya nag-emote lang ako. Yun yung katotohanan doon. Kahit tignan mo yung video doon. At ako, sinabi ko sinabi mo sa kanya rin. ito, first time na sasabihin ko ito, ha? Nung tinabi niya, bakit ka ba, alam mo, naka-third person pa siya. Bakit magalit si Harry Roque at si Maharlika sa akin? So sinabi ko, alam mo, ako meron tayong GC. At alam mo na akong pinakahuli-huling bumitiw sa'yo. At sumuporta dun sa desisyon tanggalin ka dun sa GC, okay? Pinanggan siya sa Now, GC. kasi nga, naniniwala naman ako na talagang gusto niya pangalagaan yung pangalan ng Marcos. Yeah. Kaya lang, pinaasa niya tayo doon sa isang punto na sasabihin na niya ang totoo. At tinanong ko siya muli, nung kami na nanghalian, bakit ba kasi hindi mo pa sabihin bangag ang kapatid mo? Yeah.
Ang sagot niya, consistent. Pangalawang beses niya sinagot yan. Kasi wala akong ebidensya. Hindi ko naman nakikita Nako. yan. Halos di Parang ikaw naman ng Amy. Yun daw pala sagot niya dahil walang ebidensya. Nabangag daw ang kapatid niya. Nagsusumigaw na yung mga decision, yung mga shot call niya sa kanyang administrasyon. nga sila nakikita. Mga anak ko pumupunta sa Malacanang, pero ako hindi na pumupunta. Dahil to quote her, gusto ko silang patayin. Okay? Unquote. Okay? Unquote. Yeah. Oo. So, pero hindi niya sinagot yung tanong. Kasi naniniwala naman ako na kung nabasa niyo yung Rolling Stone magazine na nung siya ay nasa Oxford, siya yung taga-bili ng kilo-kilong cocaine. Oo, nasa Rolling Stone magazine yan, ha? Hindi yan invento lamang. Inuulit ko lang kung ano sabi ng Rolling Stone magazine. Siguro, alam naman niya na may problema. At kung doon pa lang, kolehiyo pa lang, meron ng problema, alam niya na may attempts din na para pumasok sa rehab. Although that's covered by privacy. Alam ko yun, we respect that. Pero at least alam niya kung bangag o hindi ang kapatid niya. And yung issue naman ng pagiging fagag, hindi ito petty as you say, no? Yeah. Kung hindi, ito ay isang impormasyon na sakop nung sinasabi ng saligang batas na may karapatan ng taong bayan na malaman. Kasi ito ay nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Kung bangag ka, talagang kakalagkarin mo yung bansa natin sa gera na wala naman tayong kinalaman. Kung bangag ka, wala kang solusyon sa problema ng kagutuman. Wala kang solusyon kapag merong mga abiryang dumaan sa Pilipinas. Kaya naman nung sinabi niya, matapos ng isang malaking bagyo na dumaan sa Pilipinas, anong gagawin natin? Yan ang resulta kasi pag wala ka sa tamang pag-iisip. So yan ay merong karapatan ang taong bayan na malaman, bangag ka nga ba? At syempre, kung talagang gusto niyang pasinungalingan, yung ayaw niyang gawin, hair follicle test. Yes. At bakit? Kasi yan ang talaga will put an end to everything. Si Vic Rodriguez sa kanyang libro, sinabi niya na yung pamamaraan niya para patayin nga yung issue na siya yung sinasabi ni Presidente Marcos na na gumagamit ng droga, no? Dahil yung time na yon, sabi ni Presidente Duterte, kandidato para presidente. O anong sabi ni Vic Rodriguez sa libro niya? Pinakuha niya ng urine test na nag-negative at dinala pa yung tao ng Sintox. Ang problema sa urine test kasi, madali mawala yung trace ng droga sa ihi. Kaya kinakailangan hair follicle test. Pero ang punto ko lang, kung talagang gusto na niya manahimik itong issue ng bangag ka ba, mag-hair follicle test kasi that will put an end to the controversy kung negative ang result. No, and aside from that, kung I don't know kung napanood mo, during the Senate hearing, yung urine test na yan, in-invite yung doctor na nag-test sa kanya. Nagkaroon ng ng kahina-hinalang mga sagot. Kaya nga, mayroong lapses doon sa timeline. But anyway, we will not discuss that. Ang dami na nating discussion about it. Gusto ko lang balikan yung Amy Marcos, yung lola mo. Ito din, kung ikaw ay nagsalita doon tungkol sa pag-uusap niyo during lunchtime, doon sa tent, meron doon isa, okay, na bisita. Gusto ko lang linawin, hindi si Atty. Vic Rodriguez yon. Pero ito yung sinabi sa akin, matutuwa kayo dito, dahil nakaupo kaming ganyan, with poise kami lahat. Dahil lang si Vice President, doon ka rin. Pero katabi ko tong personalidad na ito, ang sabi sa akin, Maharlika, bakit nandito yung inutil na yan? Referring to mangga. So, ganun po yun. So, hindi lang kami. So, civil lang yung mga taong to. Ang mga kadyutahan kasi nila, gusto nila, matapang daw ako, sapakin ko si Amy. Hindi ako barbaric katulad ninyo. Pero meron doon talagang personality na love ko din. Nakaupo siya ng bongga-bongga. Ganito yung upo namin. Siyempre, emote kami ganyan. Dahil nandun si Inday, chika-chika, ganyan-ganyan. Maharlika, bakit nandito yung inutil na yan? Ito ba si... Sama. Tabi mo yun eh. Oh my God. Pero alam niyo ang punto. Iba yung pagiging civil. Iba yung magkakaroon ka ng paninindigan. Yeah. Ako walang personal kay Amy Marcos. Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi babaeng bakla, nakakaaliw. Sinabi ko rin sa'yo yan. Oo, tuwan-tuwa ako sa kanya. Pero, Babaeng bakla. Kawawa naman asawa nitong si Amy, no? Babaeng bakla. may obligasyon naman siya. Ngayon Para sa siya bayan. yung naninindigan na hindi talaga hindi talaga pinatatakbo ng gobyerno ang kanyang gobyerno na sabihin ang katotohanan dun sa issue ng bangag. Kasi yan talaga ay sakop ng karapatan ng taong bayan.
sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang buhay. Yan tawag po dyan, freedom of information. Yes, alam niyo po, ito panghuli na lang kasi rarampa tayo. Mag-i-emote na naman tayo. My God. Pinalalayas sa tayo sa ating hotel. Tumawag na, bigay ng formal demand. Umalis na kayo. Pinalayas na kami sa hotel. No, habang nagta-travel Wala tayo. naman siguro sa buwata dyan doon sa mga anti-bangag, no? Wala naman siguro sa buwata. Baka naman, Masyado na yun. hindi naman inalam kung nasaan Oo, tayo. nga. Well, kalokohan, ano lang. Anyway, mga kababayan, habang nag-travel kami these folks, totoo, wala akong personal na galit kay Amy Marcos. Kinuwento ko sa'yo kung paano niya ako tratuin. Maging tayo naman. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Wala naman daw tayong personal na galit kung kanino man, no? Kay Amy, kay Marcos Jr. Wala naman tayong personal na galit dyan sa mga yan. Ano lang, kumbaga, national na galit ang ko. Mas matindi, no? Hindi na. Kung galingan nila trabaho nila, makakarinig ho sila ng masigabong palakpakan sa PH Update. Yan. Makakarinig ho sila. Halimbawa, ngayong mga panahon na to, biglang pinauwi si Tatay Digong. Papalakpakan natin sila. Kunyari, ngayong mga panahon na to, binalik nila yung kinuha nilang pera sa PhilHealth. Papalakpakan natin sila. Kahit na in the first place, dapat din nila ginawa yun. O tinanggal yang si Torre bilang PNP chief, bagong PNP chief. Papalakpakan natin sila. Kasi Verdugo yan, wala, inutil yung mama na yun. Ang gagawin niya sa PNP. Ano naging accomplishment niya? Panggigipit sa kay OJC at pagpapadala sa dahig dito kay Tatay Digong. Kabalbalan na accomplishment yan. Diba? Wala ko tayong personal galit. Again, kung ano, kahit sino pang nasa pamahalaan, sa tingin natin, sa sariling pag-uwi natin, tama ang ginagawa niya, papalakpakan nun natin sila. Papalakpakan nun natin sila. Kahit mga kalaban pa yan, hindi ho tayo mga ika nga nakapikit, nakapikit na mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkakalaban kahit na ano pang gawin yan, mali yan kaagad. Hindi ho tayo kagaya ng mga ensaymada at talyanista. Ganun ho kasi mag-isip yung mga individual yan. Nakapikit ho sila ganito. Lahat mali. Duterte, mali. May kasalanan Duterte. Hindi ho tayo ganun. Dapat yung paggawa ng tama hindi kargado ng yung sariling interest lang mga pinoprotektahan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.